Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sara Duterte, nagulantang sa tindi ng buwelta ni attorney, NBI Matibag at attorney Dino kinastigo ang kabalbalan ng mga Duterte at matinding panawagan, i-convict si Sara. Abay grabe mga kaibigan, matindi pong panawagan ng ating mga kababayan na makonvict itong si BP Sara sa tindi ng mga ebidensya. Pero ang Vice Presidente, dinaan na lang sa dasal at panalangin, pero paglabas pa lang sa simbahan, abay puro kasinungalingan at paninira ang unang atake. Kaya naman heto, may matinding buwelta sa pasmadong bunganga ng ating Vice Presidente. Naku, abangan nyo po yan. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Sunod-sunod ang problema ng mga Duterte. Bumaliktad yung ibang 18 marites laban kay Sara Duterte. Extradition ni Kibuloy papuntang FBI US. Pagkabasura sa hiling ni Sara Duterte na itigil ang impeachment. Lahat po yan problema ng mga Duterte. At good news po sa ating lahat yan. Pero panay palusot mga kaibigan itong Vice Presidente. Panay sisi sa ating Pangulong Marcos. Takot naman humarap sa kanyang kaso. Pakinggan niyo po ito. Sa panayam kay Vice President Sara Duterte, nagpakawala siya ng batiko sa kinahaharap niya ngayong impeachment trial. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa Klaro? impeachment na yan. Ang sabi niya, bending the law o pagbali ng batas. Kabilang sa mga pinatungkulan niya ang question niyang impeachment proceedings sa Kamara. Petisyong ibinasura na ng Korte Suprema dahil moot na ang issue. Pati na ang magkasamang pag-upo sa rostrum ni na Senate President Sherwin Gatchalian at Presiding Officer Senator Cheese Escudero sa kanyang impeachment trial. Simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng 2 tao na nakaupo doon sa, ano man tawag dyan, hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending the law. Tumangging magkomento si Duterte sa pagbasura ng Korte Suprema sa kanyang petisyong kumwestiyon sa proseso ng Kamara sa pag-impeach sa kanya. Ayon din sa bise, narinig daw nila na may iniyahan ng kaso ang National Bureau of Investigation. Hindi malinaw kung tungkol saan pero matatanda ang iniimbestigahan ng NBI ang umano'y banta ng bise sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Usaping bahagi ng mga akusasyon sa kanyang impeachment trial. Naghahanda na raw ang kanyang abogado kung meron mang kasong isasampa. As I said, mga tao nga dili musunod kay BBM. Grabe mga kaibigan, no? Panay sisi sa ating Pangulo. Oh, bending the law daw mga kaibigan, klaro daw. Sino bang advisor nito mga kaibigan, itong Vice Presidente? Panay sisi mga kaibigan sa ating Pangulo, samantalang ang Vice Presidente ang gumastos sa kanyang confidential funds na hindi niya maipaliwanag sa taong bayan. Ikaw na Vice Presidente ang nagbanta sa ating Pangulo. Di po ba? Tapos kayo pa yung mga kaibigan, feeling biktima. Oo. 'Di ba? Naginigipit di umano para sabihin bend the law. Samantalang mga kaibigan, ang Vice Presidente natin hindi ginagalang ang proseso ng Kamara at Senado. Lalo na sa usapin dyan mga kaibigan sa impeachment trial. May hirit pa talaga. Oh, ang kapal ng mukha mga kaibigan na humirit ng ganito. Oh. Yan. May hirit na dapat daw maging professional ang mga nasa gobyerno, Kamara, Senado at isa na din to mga kaibigan, si Attorney Claire Castro. Dapat daw maging professional sa mga sinasabi sa publiko. Kapal talaga, no? Kaya naman mga kaibigan, hetong matinding buwelta ni Attorney. At mamaya po, abangan nyo din po ang birada ni NBI Matibag at ni Attorney Dino De Leon. Pero unahin na muna natin ito mga kaibigan. Kung bending the law ito, Ano pa ang tamang proseso sa mata niya kung siya yung akusado? Kaya So lahat ng siya ang akusado, lahat yan bending the law? correct. Di ba sabi niya, siya ay pupunta sa tamang forum. Sasagutin ang lahat ng mga akusasyon. Pero ngayon, nawawala yung blood bath. Nasaan na si blood bath? So sino kaya yung paiba-iba yung sinasabi? Sino kaya yung walang isang salita? Diba? Saka mga ka-clear, bending the law, ano kaya yung naghanap ka ng killer? Nakipagkontrata ka at umuuna. Bending the law ba yun? O violating the law? Diba? Tingnan natin Tignan niya muna
yung nasa paligid niya, kasi halos lahat sila violating the law. Totoo. Ayaw niya lang pumunta, kaya sinisiraan na naman niya, bending the law daw, di ba? So, tingnan natin, hindi naman daw kailangan, hindi na kailangan aklaro naman daw kasi bending the law. So, nakita niyo na, Palusot. again, diversionary tactic, again. Totoo naman po, di po ba mga kaibigan, tulad na lamang sa Blue Ribbon Committee, pagsangkot ang pamilya Duterte at mga kaalyado nila sa issue ng flood control, ang lagi nilang rason mga kaibigan, pamumulitika, di ba? Paninira ng gobyerno sa pamilya Duterte, hindi daw totoo ang mga ebidensya. Pero nung sila ang may hawak sa liderato ng Senado sa pangunguna ni Cayetano at ni Marcoleta, abay credible sila mga kaibigan. Di po ba? Credible din yung 18 Marites. Dapat daw nating paniwalaan sila. Tapos ngayon mga kaibigan, anong nangyari? Ngayon mga kaibigan, yung 4 na Marites dyan sa 18 na yan, abay bumaliktad na po, di po ba? Tapos may mga susunod pa umano. Pansinin nyo po mga kaibigan na mula nung makulong itong si Marcoleta at itong si Defensor, biglang tahimik itong mga Marites. Sabi nga mga kaibigan nung isang bumaliktad, ang plano mga kaibigan ay pabagsakin ng gobyerno ni Pangulong Marcos para pumalit na agad ang kanilang amo sa pwesto, walang iba kundi itong si Sara Duterte. Tuloy natin to. Hindi siya professional Nako, para sagutin ng diretso yung mga akusasyon. totoo. Diba? Hindi nila mapasabi kung sino si Marites or rather si Mary Grace Piatos. Hindi nila mapakita, walang dokumento. Ay, may balita pala ako sa inyo. Ito alam nyo ba na nagsumiti ito ng patungkol sa, yung record niya sa confidential funds. Nung nagsumiti yan, alam nyo ba kung gano'n lang kanipis? Parang, alam niyo yung dinadala kong folder, black folder, pag nag-briefing ako. Kanipis lang siya, di ba? Ganun lang kanipis. So, paano mo talaga ma-i-account ang 125 million pesos kung ganun lang kanipis ang dokumento mo? Nakumpara, mga clear, kung paano mag-report ang Pangulo. Kahon. As in. Detalyado. Siya, manipis. Nasanay kasi siya. So kaya nga mas maganda ito, mga ka-clear. Kung totoo na siya ay para sa tao, kung totoo na siya ay para sa katotohanan, ipakita niya rin yung report niya ng 6 na taon nung siya ay mayor ng Davao City, kung paano niya niliquidate yung 2-point-something billion pesos na confidential funds. Totoo. Yun ang professional. Di ba? Ang professional, tumutugon sa kanyang tungkulin. Mga clear, so far, hindi pa ako nag-a-absent sa aking trabaho. Wow. Sa aking pagkakatanda. Magaling. Kahit kamamatay pa lang ng kapatid ko, di ako nag-absent. Kahit nakaburol yung kapatid ko, di ako nag-absent. Di ako nagbabakasyon. Yan ang professional mga kaibigan, no? Kahit na sa kabila ng kalungkutan, di po ba, yung personal na problema, lalo na sa pamilya, abay inuuna pa rin mga kaibigan ang tungkulin nila, lalo na sa pagbibigay serbisyo sa publiko, di ba, sa taong bayan, kasi nga nasa gobyerno sila. Yan talaga dapat mga kaibigan, yan ang professional, di ba? Hindi yung katulad nito ni Sara Duterte. Professional mga kaibigan, traveler. Yan yung sa itong si Sara Duterte. Sino sa atin ngayon ang professional? Diba? Sa isang taon, ilan na naging biyahe mo? Lahat, personal trips. Galit ka pa kapag hindi agad na ibibigay yung travel authority mo. Correct. Demanding. Demanding talaga. Diba? So, ang panununtok ba mga clear? Again balikan natin. Isang lawyer, nanuntok ng sheriff, can you consider yourself professional? Professional boksingera. Pagmumura. Pagme-meltdown. Tapos, gusto mo na itapon ang labi ni Marcos Sr. sa West Philippine Sea? Vice President at that?
So talagang magkaiba tayo. Kung ang definition mo ng professional ay ang pagiging bastos, kumaga opposite, ikaw na yung professional. Diba? Ikaw na yung professional kasi hindi ko kaya yung professional, yung definition mo ng professional, katulad mo na merong kakilalang assassin, nanununtok ng sheriff, nagmumura, nagbabanta ng buhay. Diba? Iba yung definition ni VP Sara ng pagiging professional. Sa mata niya, lumalabas ang professional, yung mamamatay tao, nagmumura, nanununtok. Iyon na yan, definition mo. Grabe mga kaibigan, no? Ang tindi. Malaking comedy talaga, oh, kapag sinasabi ng pangalawang pangulo na maging professional. Ay nako talaga, oh. Magsalamin po muna kayo, Sara Duterte. Pati yung mga supporters nito mga kaibigan, dapat manalamin din no? Kasi naman mga kaibigan, sinasabi nila, ang tunay daw na professional ay si Sara Duterte. Kasi daw, matapang daw siya. Oo, nagsasabi lang daw siya ng totoo at naninindigan. Nami-misinterpret lang daw natin yung mga sinasabi niya. Hindi daw masama yun. Grabe, makalokohan yan, no? Tsaka mga kaibigan, no, hindi pwedeng mag-demand ng mataas na standard itong vice presidente kung siya mismo ay naging tanyag o naging kilala, no, sa pagmumura, pagbabanta at hayagang pag-iwas sa mga pagdinig tulad ng kanyang impeachment trial. Lakas mag-demand mga kaibigan pero hindi naman kinikilala yung tunay na proseso ng Kamara at Senado. Di po ba? Suma total mga kaibigan kasi wala siyang pake sa taong bayan. Yan po yung totoo. Yan po yung nakikita natin. Tapos gusto nilang maging pangulo to? Gusto nilang maging pangulo yung takot sa accountability at transparency? Na ang tanging sagot niya lang mga kaibigan sa impeachment trial ay paninira lang ang lahat ng ito. Tapos gawa-gawa lang daw yung ebidensya. Kaya naman mga kaibigan, heto ang matinding sagot ni Attorney Dino at ni NBI Matibag. Pakinggan po natin to. Ang nakita natin na ebidensya so far, kita na nilabas yung pera. Malinaw na yon. Even the defense will not contest that. So nilabas yung pera, gamit yung gym bag. Pangalawa, nakita natin na ginamit yung pera supposedly for confidential operations pero ang substantiation nila ay gamot o mga acknowledgement receipts o walang resibo. Under the joint circular, tatlo ang ibig sabihin niyan. Una, kung sakasakaling walang liquidation, sinabi ko na kanina, may presumption na personally ginamit or personally nakinabang, di ba? It was appropriated for personal use. Pangalawa, dapat kasuhan sila ng kasong administratibo at forfeiture proceedings. At pangatlo, meron pang kasong kriminal. Yun yung tatlong bagay na nakalagay sa joint circular. Pag hindi mo maliquidate yung mga resibo ng maayos o yung mga ginastos mo ng maayos. Simple lang, di ba? Student organization nga. Pagka pinabili ka ng kahit ano, kailangan mo i-liquidate. Pag ikaw nga, pinabili ka kahit ng suka o ng ketchup o ano ba, ng seasoning sa tindahan ng amo mo, kailangan i-liquidate mo yung sukle at papakita mo yung resibo. Tapos yung pangalawang pangulo ng pinakamataas na opisyal na nakakapagtaka kung bakit may confidential funds, exempted doon sa ganyang cracking scrutiny, no? Hindi dapat yan. So, malinaw na walang resibo, merong presumption that arises na it was appropriated for personal use, no? At saka, katakataka, no? Katakataka yung mga pangalan nila Mary Grace Piatos, katakataka yung mga pangalan na nakapikit. Ano mo yung mga ganyang mga pangalan na binaboy, yung confidential funds, ginawa na nga chichirya habang nakapikit. Di ba? Yung pera ng taong bayan. It is scandalous. And you know why? Buti pa nga nung panahon ni Pole, sabi, kumuha ng mga board exam passer, kinopya yung mga pangalan doon. Supposedly, yun yung ginawa. Ito, habang kumakain ng chichirya, kung ano mga pinaglalagay ng mga pangalan doon, it's scandalous and it is what we call hubris. Alam niyo kung bakit? Kasi matagal nang hindi napapanagot ang mga Duterte. Totoo yan. Sa Davao, nananapak na nga ng sheriff, nananakot ng presidente, malawakan ng patayan 30,000 plus. Akala nila hindi sila pinapanagot. So the question then becomes, how strong will our institutions be? And are we gonna let the Dutertes off the hook once again, despite the scandalous level of things that they are doing to our country? Sana naman hindi. Kaya sabi, ang panawag namin, convict Sara already. Ako kay NBI Director Matibag kasi sa lahat ng guest natin, siya lang yung may nagdi-disburse ng confidential fund. Una siguro, kung mamarapatan niyo, kung pwede, magkano po bang confidential fund ng NBI at ano ang napala ng bayan dun sa paggastos niyo ng
confidential funds na yan? Confidential, kaya ayoko sabihin, pero gusto ko malaman ng publiko. And I'm telling this para alam ninyo kung gaano kaliit yung confidential funds namin. We have 25 billion confidential funds lang every month. Pero just to put it in context, when I arrive, ang average operation ng NBI a month is 80 to 100. Ngayon po, nag-average kami ng 200 to 220 operations every month. Kami po, hindi po kami gumagamit ng alias. Yung amin pong liquidation yan, kung sino yung tumanggap na aming ahente or informant, ipinipirma po. Yung pong confidential, to us, ang treatment yan, hindi dapat na, isasabit namin, for audit pa rin po yan, at yun naman mga pangalan, hindi naman lalabas yan eh. Etong kay Vice President, kaya lumabas, alam naman natin na mga peke na pangalan eh. Naalala ko tuloy nung elementary kami. Kasi it takes time for me to realize, bastos pala itong pangalan na to, ito nga pala yung lukuhan namin nung bata kami. So parang Totoo. pinaglaruan. Pero sa amin po, even if it will be subjected to audit, totoong pangalan po ng mga operatiba namin yung nandoon. Without identifying exactly kung ano yung operations, para doon na po itago yung cover dahil we don't want to compromise the safety of our agents. So, OVP, yung DepEd Secretary Office, nung panahon na ginastos ng total of 600 plus M, meron po ba kayong nabalita na na-achieve, may nahuli o kung ano man? Well, mabuti, binalik nyo yung tanong na yan kasi yan yung isang reason ba't ako umalis sa PDP laban eh. Because I wrote an article objecting to OBP and DepEd having a confidential funds. Ang sabi ko, yung mga confidential funds, ilagay natin dun sa mga ahensya that needs confidential funds or intelligence fund to do their job. Ngayon, kung meron silang i-operate na kailangan nila ng intelligence or information, you coordinate with the agencies na merong mandate na ganito. So, sinulat ko yan dun sa isang newspaper. Tapos, kinausap ako ng mga taga-PDP na ba't ako nagsulat ng ganon and they want me to speak on the opposite. Sabi ko, that is something that I cannot compromise. So, I have to leave the party. Kaya ako nag-resign noon. Gusto ko lang Buti susugan naman. yung sinabi ni Director Matipag. No? Can you imagine, law enforcement agency, NBI, primary, di ba? Yan ang premier law enforcement investigating agency natin, 25 million per month. Eh yung isa, ginasa 16 million per day. Around that much, no? Tapos wala namang mandate to investigate, to arrest, no? Actually, I was talking to other law enforcement investigative agencies. Coast Guard, halos ang baba through the years ng ating binibigay, 5 million, 10 million. Ang binibigay natin, yan ang nag-i-enforce ng lahat ng sa mga smuggling para pigilan, di ba? Yung Coast Guard supposedly natin. And then, meron pa tayong threat sa China. Even NAPOLCOM, the National Police Commission na nag-iimbestiga ng mga police natin, walang confidential funds. Tapos Department of Education Secretary and Office of the Vice President, 600 plus million na ginasta lamang nung panahon ng Pasko. Kaya Gusto ko lang rin also to take a look at the timeline. No? Again, as a practicing lawyer, tignan natin kung ano nangyari ha. Pagkatapos mag-issue ng COA audit observations na walang mga acknowledgement receipts, wala pang mga resibo ng mga maayos, walang liquidation na maayos, tsaka lang sinabmit itong mga supposedly acknowledgement receipts. No? Hanggang napunta doon sa notice of disallowance. What does that establish? It establishes na after the fact lang, ginawa itong mga dokumento na to. In other words, dinoktor. Kaya nga iisa lang, sabi sa NBI investigation report, pipito lang na tao ang gumawa ng lahat ng mga ito. Nag-invento ng mga pangalan. Why? Kasi nag-observation na at kailangan nila mag-attempt to comply, kaya nagdumok-doktor na lang na mga kung ano-anong dokumento kahit na mabuhay na yung mga pangalan at kahit iilang tao na lang ang pipirma. That's what the evidence is looking. Okay? And very clear. Panahon ng Pasko, binaboy talaga yung confidential funds, pinamudmod sa mga taga-suporta. Ang linaw mga kaibigan, no? Yung sinasabi dito ni NBI Matibag at ni Attorney Dino. Tsaka lang gumawa mga kaibigan ng kung ano-anong mga dokumento nung sila ay nasilip na. So yun nga yung tanong natin mga kaibigan eh. Paano pa kaya yung mga confidential funds ni Sara Duterte nung mayor pa siya? 'Di ba? Isa pa mga kaibigan, hindi naman dapat siya nabibigyan ng confidential. Pero humingi kasi siya eh. So napagbigyan. Pinagkatiwala yung pera ng taong bayan. Pero saan niya ginasta mga kaibigan? Kung saan-saan lang. Di ba? Tapos, tulad nga nasabi ng Attorney Dino, binaboy yung mga dokumento para itago yung kabalbalan ng kanilang amo. Napakatindi mga kaibigan. Kaya nga,
yung panawagan na i-convict si Sara, abay pabor na pabor po tayo dyan. Di po ba? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.